Top 6. Kaya po, gagawin ko po ang lahat. Oo nga naman. Okay. Babasahin ko na ang iyong katanungan. Eto na. Sang-ayon ka ba na gawing wikang panturo sa lahat ng asignatura ang wikang Filipino? Bakit? Uulitin ko ang katanungan. Sang-ayon ka ba na gawing wikang panturo sa lahat ng asignatura ang wikang Filipino? Bakit? Magandang hapon po sa mga manonood at sa mga judges. Maraming salamat po sa napakaganda niyong katanungan. Ako po ay sang-ayon. Bakit ako sang-ayon? Sang-ayon po ako sapagkat kung gagamit po tayo ng wikang Pilipino sa mga asignatura, ay mas madaling matututunan ng mga mamamayan at ng ibang kabataan ang mga bagay-bagay. Katulad na lamang po ng pagbasa. Kung gagamitan po natin ang wikang Pilipino, ang asignaturang matematika, mas madali po silang matututo dito. At mas may pagmamalaki po nila ang wikang Pilipino at mas mamahalin po nila ito. Sabi nga po ng ating bayani na si Dr. Serizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay masahol pa sa hayop at malansang isda. Yan lamang po. Maraming salamat sa iyo, Binibini. Ikaw naman, Lakambini na may bilang ika-6. Bumunot ka na ng iyong katanungan. Babasahin ko na ang iyong nabunot na katanungan. Kung mabibilang ka sa mga kagawad ng komisyon ng wikang Filipino, anong hakbangin ang iyong imumungkahi para sa pagpapaunlad ng wikang Pilipino? Uulitin ko ang katanungan. Kung mabibilang ka sa mga kagawad ng komisyon ng wikang Pilipino, anong hakbangin ang iyong imumungkahi para sa pagpapaunlad ng wikang Pilipino? Ang una kong imumungkahi ay ang pagtuturo ng baybayin at alibata. Upang himay-himayin ang orihinal na alpabeto ng mga Pilipino. Hindi para sa pagpapakilala, kundi sa kundi para